Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. 'Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya, kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba para sundin kita? Diba? So si Sir po, siya po yung trending na pulis po ngayon dahil po sa mga naging post niya na nagpapakita po ng kanyang reaksyon sa pagkaka-aresto po kay dating Pangulong Duterte at mga post niya na kinakitaan po ng ating PNP o ng ating mga otoridad na may paglabag po, no? So sa balitang ito, sa pagkakaunawa ko po ay sinampahan po siya ng kasong may kinalaman po sa sedition. Chinek ko po yung kanyang page at binrowse ko po yung ilan sa kanyang mga posts, ano? Sabi dito, ayan, BBM bangag na malala, PNP pikon na pikon, ayan. So si Sir, siguro hindi niya na-realize na si President Marcos ang kanyang kumbaga Commander-in-Chief, di ba? Yan ang tawag sa presidente, Commander-in-Chief ng PNP at saka ng AFP, kung hindi ako nagkakamali. So bakit naman ginaganyan mo, Sir? Sabi pa niya dito, yes, it's true. I respect the organization, but I don't follow the chain of command. I only follow the chain of lawful command and non-partisan responsibility. Because I say it again, for the end time, I only stand with what is lawful and right. Non-partisan ang sabi ni Sir dito, pero sa post niya kanina, no, parang binabanata niya si PBBM. And ito, siya na rin mismo ang nag-post nito, sabi dito, inciting to sedition daw yung ginawa ko, ha ha ha. Okay lang ba kayo? I only express my stand and my principles. Where's our right to freedom of expression now? Kawawa naman ng Pilipinas, ha ha ha. Ito yung exchanges po ng kanilang sa comment. Sabi dito nung Paulo, bago ka mag-start the war, mag-resign ka sa service. Isurrender mo barel, bala at gamit mo sa gobyerno na nagpapasahod sa'yo. Saka nyo ipagtanggol si Digong. Sa ganyang paraan, masasabi mong ang tapang mo ay walang halong gamit ng bayan. So nag-reply si Sir, no? Si Sir, yung pong police, si Fonts Steve Vlogs. Sabi niya, mali ang mindset mo, Sir. We don't need to resign. Why should we? We will use our power to overthrow the government. Pambihira. You will use the power to overthrow your government. Police ka eh. Mali yun, Sir. Sabi pa niya dito, kung may enough ground to overthrow. Ayan, sabi niya. Okay. So, eto pa, balikan natin yung isa niyang post. Sabi niya dito, to all bashers, I'm not Arnel Fontillas and I'm not a dismissed PNP member. I'm not anti-Marcos. Oh, grabe naman si Sir. Tinawag mo na nga ang bangag kanina eh. And I'm not pro-Duterte. Oh, you're not pro-Duterte, pero tignan niyo guys, may sign dito ng yung piece na kamao. I'm not pro-Duterte, sabi niya. Pero kung titignan niyo po yung iba niyang post, may pagkiling po, may pagsuporta kay dating Pangulong Duterte at may pagbanat po kay President Marcos Jr. Wala sa lugar yon, Sir. My service is for the whole Filipino people. Yan, sana yan na lang ang sinabi mo. Huwag na yung parang namang nagpapanggap ka na hindi ka anti-Marcos and hindi ka pro-Duterte pero kitang-kita naman sa mga post mo.
I stand with what is right and lawful, sabi niya. And most of all, I'm not just a policeman for nothing. Oh, yung linyang niya kay dating Pangulong Duterte galing yan eh. I am not a Filipino for nothing. Si dating Pangulong Duterte nagsabi niyan. May God be with us all, sabi ni Sir. Ito po yung balita mga kababayan. Ayan no, basahin niyo na lamang po. Sabi diyan, sinampahan ng Quezon City Police District ng kasong inciting to sedition si Patrolman Francis Steve Pantillas dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act. Ayan, basahin niyo na lamang po, no? So, ito po talagang hirap, no? Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kababayan natin DDS, no? Hindi man ako kapareho ng inyong prinsipyo at pinaglalaban. Sinasabi ko sa inyo na mag-ingat po kayo sa pagsasalita sa social media. Alam namin na malungkot kayo ngayon, masama ang loob nyo at may galit kayo. Pero kailangan nyo mag-ingat, no? Yung mga previous videos na isinare ko sa inyo, may mga, ayan, pagbabanta ng gera sa Mindanao, ganto ganyan. That could be taken seriously, no? Pwede nyong kaharapin rebellion, sedition, pwede rin terrorism, no? Kasi parang nagki-create kayo ng pagkatakot sa publiko eh. Eh si Sir, police pa naman siya, no? Alam mo, naintindihan ko naman na tayo mga Pilipino, kasi ang sinasabi kapag government official ka, police ka, sundalo ka, dapat non-partisan ka. Siya mismo nagsabi si Sir, no? Non-partisan dapat. Pero kitang-kita naman sa mga post niya na meron siyang pinapanigan, ano? Hindi naman po may iwasan na may panigan tayo or may maging bias. Normal po yan sa tao. Kasi meron po tayong sarili-sarili nating pag-iisip. Pero ang problema sa mga public officials, sa government officials like police or armed forces, dapat hindi nila ito ine-express sa publiko. Kasi dapat talaga loyal lamang sila sa konstitusyon, sa taong bayan at sa gobyerno, no? Hindi sa politiko. Pero again, hindi nga natin maiiwasan, no? Kahit sila, tao din naman sila at mga Pilipino, hindi nila maiiwasan na meron silang panigan at maging bias. Yun nga lang, dahil sa government employee sila, nagtatrabaho sila sa gobyerno, dapat hindi nila ito ine-express sa publiko dahil mababahiran po ng dungis o madudungisan ng integridad ng institusyon na kinabibilangan nila. Yun po yung reason, ano? And marami pang reason kung bakit hindi sila dapat nag-e-express ng kanilang political views. Kaya nga dapat sila po ay either non-partisan or apolitical. Tayo mga normal na Pilipino, okay lang. Kasi mga normal Pilipino tayo, mga civilian, sila mga men in uniform, no? So talagang mahirap po talaga. Kung gusto mo mag-express ng iyong saloobin about politics, no, and issues about sa lipunan, mas mabuti na mag-resign, bumaba sa posisyon para magkaroon ka ng kalayaan na yung complete na freedom to express yourself. So, ganun dapat. So, yung ginawa ni Sir, hindi man niya aminin or hindi man niya tanggapin sa tingin po ng organisasyon na kinabibilangan niya at sa tingin po ng mga tao, mali yun kasi nga pulis siya, no? Very rare ang gumagawa ng ganyan. Pero si Sir, ang dami po niyang post na nakita ng publiko, no? Na ang naging resulta, nagkaroon ng narrative na pati mga pulis galit na sa presidente, mga pulis nag-aaklas, nagkakaroon ng mass resignation sa hanin ng kapulisan, ganto ganyan. So nagke-create po ng animosity and chaos. No, yun po yung iniiwasan eh. Kaya sila po ay hindi pinapayagang mag-express, no? Kaya nga kung gusto niyo mag-express, mag-resign na lamang po kayo. Eh yung nabasa natin sa comment na yung exchanges na sa comment, war na pala yung pinag-uusapan nila doon. And sabi ni Sir, no, hindi daw siya magre-resign para meron daw power to overthrow the government. So tama ba 'yun? Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. So para po sa akin mali 'yun, no? I-overthrow mo yung government na pumoprotekta sa taong bayan, no? Ang sentimiento ni Sir, intindihin din natin yung sama ng loob niya is narinig kasi natin na parang sinasabi niya na hindi siya susunod kay PBBM, no? Kung meron itong hindi tamang inuutos. Tama naman 'yun, pero so far wala pa namang maling inutos ang Pangulo. Kung ang siguro ang pinagtatampo ni Sir yung sama ng loob niya is regarding sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, ako po naniniwala na nasunod ang tamang proseso. May due process at as much as possible naging tinodo na ng team ni General Torre ang pagtitimpi, ang pasensya, maximum tolerance para maiwasan ang gulo doon. Pero talaga namang nakita naman po natin may pulis na hinampas ng cellphone at talagang reluctant silang mag-submit sa authority.
Hindi kagaya nung narrative nila noon nung sila yung nakaupo na kung walang ginawang mali, ba't matatakot, no? Sumunod sa otoridad, no? At saka dun sa sinasabi niya na kung mag-uutos ng mali, si PBBM naman po ay hindi nag-utos ng mali. Never ko siyang nakakitaan ng mga ganitong utos, ano? Ito, babasahin ko. Kagaya nito, si dating Pangulong Duterte may mga ganitong pronouncement. Ito, sabi dito ni dating Pangulong Duterte, shoot suspects who fight back. Make them fight if they don't. Wala akong narinig na ganyan kay President Marcos. No? Make them fight if they don't. Tama ba yan? Sa tingin ko, sir, kay Sir Steve, ito ang maling utos. This is unlawful, unconstitutional, and this is not the right due process. Ito, sabi pa, shoot to kill. Galing kay President Duterte yung order na yan. Amid pandemic response. Shoot to kill. And then ito pa, Philippines. Duterte wants state auditors, yung COA, kidnapped and tortured. Ito pa yung kanyang pronouncement. Sabi niya, pagka lumaban, patayin mo. Duterte tells people to rob, kill Catholic bishops. Tama ba yan? Ang statement ng presidente ay maaring maging polisiya at sundin ng mga tao kasi siya ang presidente. Yan ang mga utos na delikado. And so far, wala naman akong nakitang or narinig na ganyan kay President Marcos Jr. Ewan ko dito kay Sir Steve kung bakit niya nasabi na hindi siya susunod kay PBBM kung meron itong utos na mali. Wala namang maling inuutos si PBBM, no? So, hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. And yung pinagtatanggol niya at sinusuportahan niya si dating Pangulong Duterte, siya yung may mga pronouncement, statement na maaaring maging policy and order. May mga order siya to shoot the suspect, to shoot them dead, and kidnap, torture, yung state auditor, tapos dun sa mga pare, tapos palabanin, kung hindi nanlaban, palabanin. Tama ba yan? Yan ba sa tingin nyo ang tama, Sir Steve? No? Yan kasi yung pinagtatanggol mo eh. Yan ang mali. No? Yan ang mali. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Kagaya nito, tignan nyo yung resulta. No? Ito yung resulta. Nung April 2, ang pronouncement ni dating Pangulong Duterte. Sabi dito, Philippines, President Duterte gives shoot to kill order amid pandemic response. Take note of the date, April 2, 2020. Puntahan natin tong date na to. April 23, 2020. 21 days after nung kanyang statement na yon. Anong nangyari? Coronavirus Philippines, police shoot army veteran dead as lockdown tensions mount. In my opinion, sinunod nila yung order ni dating Pangulong Duterte. Again, April 2, 2020, sinabi ni dating Pangulong Duterte yung statement na shoot to kill. April 23, 21 days after, ang nabalitaan natin, Philippine police shoot army veteran dead as lockdown tensions mount. Yung veteran army na yon, I think nag-serve siya sa Marawi, nakipaglaban siya sa Marawi, at kaya hindi siya parang makakomply doon sa sinasabi ng mga pulis. Ang sabi dito, nagsasuffer yung army veteran na yon sa tinatawag na post-traumatic stress disorder kasi nga galing siya sa war sa Marawi. If I'm not mistaken, mga kababayan, please double check this article para mas maunawaan nyo. So meron siyang tinatawag na PTSD, pero ayun, wala na siya dahil binaril siya ng mga pulis. So army yon, binaril ng mga pulis. Nangyari yon 21 days after nasabihin ni dating Pangulong Duterte yung kanyang statement na shoot to kill order sa gitna ng pandemic response, no? So yan po yung resulta at nagiging epekto kapag hindi po sumusunod sa due process, no? Kahit pulis, sundalo, namamatay, hindi lamang sibilyan, no? Huwag din po natin kalimutan, marami rin pong pulis ang nagbuwis ng buhay, matitinong polis ang nagbuwis ng buhay dahil sa failed war on drugs na yan. Yung iba nga sinasabi, fake war on drugs dahil nakabalita tayo ng mga balitang yung mga taong malapit kay dating Pangulong Duterte ay nasasangkot di umano sa mga illegal drug smuggling at kung ano-anong illegal na activity na may kinalaman ng droga. So, kaya sinasabing fake war on drugs and failed war on drugs, failed campaign promise, no?
So, ayan si Sir Steve, trending ngayon, nasampahan ng kasong sedition dahil sa mga post niya. Sinasabi niya, non-partisan siya, hindi siya susunod sa Pangulong Marcos. Wala namang inuutos na mali ang Pangulong Marcos. Yung arrest na ginawa kay dating Pangulong Duterte, sinunod ang due process. Kung merong mga reklamo ang camp ni dating Pangulong Duterte, bibigyan sila ng pagkakataon ng ICC, if I'm not mistaken, September 23, if I'm not mistaken, or September this year, para i-voice out lahat ng kanilang concern regarding dun sa sinasabi nilang maling paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na sinasabi nila kinidnap daw, no? Para po sa akin, paano kinidnap? Nakakabisita nga kayo. Napupuntahan nyo nga, di ba? So, yung idea na binubuo nyo sa utak ng tao kasi mali no? Yung narrative na gusto nyong gamitin ng taong bayan at ipalaganap mali pasamain ang gobyerno. Yun ang nakikita kong ginagawa nila, mga kababayan. So, bibigyan naman sila ng pagkakataong erase yung mga concerns na yon, at kapag nakita ng ICC na may mali nga, maaari pa itong maging pabor sa kanila at maging reason kung bakit makakalaya si dating Pangulong Duterte. So ayan po ang hirap pag nagpapadala tayo sa emosyon natin, na tayo ay galit, nagraran tayo at nagpo-post tayo sa social media na nagsasalita. Mahirap po talaga yan kasi yung emosyon natin kinokontrol yung utak natin It should be the other way around. Yung utak natin dapat kontrolin yung emosyon natin. Alam niya, pansin ko mapa-supporter at sinusuportahan pareho. Si VP Sara, nasampahan din po siya ng kasong sedition. Bakit siya sinampahan ng kasong sedition? Dahil dun sa naging pagrarant din niya. Dun sa Zoom meeting nga tayo na kumala sa social media. Sabi dyan, NBI files grave threats and sedition charges versus VP Sara. Ito yata yung may kinalaman sa pagbabanta kay PBBM. Yung sinasabi ng mga DDS na conditional threat. Pero threat is a threat, no? And hindi naman pinakita ni VP Sara yung patunay na may threat sa buhay niya, no? So, sa ngayon, ang totoong alam natin ay may threat sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. So, ang gusto po nating sabihin dito is, si VP Sara, pag galit, ang daming sinasabi, no? Walang filter. Sasabihin niya lahat ng gusto niya sabihin. May pagbabanta, pagmumura. And then, napansin ko, sa supporters, ganun din. Yung exchanges ni Sir Steve, nung police, no, ay may kinalaman sa war yata yung kanyang naging post, no? Siguro dahil emotional si Sir at talagang nalungkot, nagalit dun sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So, ayun siguro yung naging resulta. And then, yung previous video ko na share ko sa inyo na isang kabataan na lalaki na yung nakaputing t-shirt, yung kanyang mga sinasabi, handa daw sila makapaggera, pag sinabihan sila ng kanilang professor, nabanggit niya si Professor Nur Miswari. Sabi ko, ba't ganyan yung takbo ng pag-iisip nyo? Bakit ganyan yung mindset nyo? Napaka-violente naman. Hindi ba pwedeng mag-petition na lamang kayo sa mga korte kapag nakita ng korte na kayo ay may bigat yung mga petition nyo? Kakatigan naman kayo no? And again, meron naman pong mga tamang proseso. Hindi uubra yung ipaparinig nyo sa amin, papakita nyo yung mga violenteng pananalita at saka yung mga pagbabanta, no? Hindi uubra yan. Tapusin na po natin yung ganyang culture of pagbabanta, culture of pambabastusan sa social media, culture of murahan. Pwede ba? Tapos na yan Ibang administrasyon na ito. No? Naibalik na yung decency kahit papano sa ating gobyerno at sa ating bansa. Huwag nyo naman na ibalik yung murahan, bantaan, no? Hindi uubre ang ganyang style. That doesn't prove how brave you are. Hindi niya pinapakita na matapang kayo. Hindi niya pinapakita na kayo ay matalino. Pinapakita lang niya na weak kayo because you cannot control your emotion. You're not mentally tough para kontrolin ang sarili nyo. No? Yung mental toughness, wala. Kasi hindi nyo makontrol ang sarili nyo. Kaya nakakapagsalita kayo ng kung ano-ano. And for me, that's very unbecoming. Hindi yan tama. Especially kung policeman ka, kung police ka, kung mahawak ka ng barel, kung hindi mo kayang kontrolin ng emosyon mo, ano pwedeng maging resulta nito? Kapag ikaw ang nagalit, hindi po ba? Si VP Sara, nagalit dun sa sheriff, anong naging resulta? No? Ayan, kagaya niyan, ano nangyari? Apektado ang trabaho ni Sir. Apektado ang kanyang profession.
Naniniwala ako na pangarap niya yun, pangarap niya maging pulis. Pero ayan ang nangyari. No? Pag tayo maging super fanatic sa ilang politiko na to the point na isasacrifice natin ang sarili nating pinaghirapang pangarap, profesyon, yung iba willing to sacrifice their own lives. Saan ka naman nakakita ng ganyan? No? If you're willing to sacrifice your own life, sana sa pakikipaglaban para sa ating mga teritoryo, pakikipaglaban para sa kapwa natin Pilipino, para sa bansa, hindi para sa politiko. Dahil yung mga yan, bilyonaryo yung mga yan, or multimillionaire yung mga yan. Kahit pa hindi sila magtrabaho, masarap ang buhay ng mga yan. And kapag tayo nangailangan na tayo napahamak, ililigtas ba nila tayo? Bibigyan ba nila tayo ng abogado? Di ba hindi, mga kababayan? Maging matalino po tayo. At kapag sinabi nating maging matalino tayo, dapat maingat tayo sa kilos at sa salita. At kapag maingat tayo, hindi tayo mapapahamak. No? So, yun lamang po muna mga kababayan. Marami pong salamat sa panonood. Sana po makapag-comment kayo at makita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.